Kaya habang mas bata pa sila, ay ituro natin na irespeto ang oras, maging masinop na ang isang oras ay magiging marami kang gagawin. Na pagkahiga mo sa gabi, bago pagkatapos magdasal, bago ka matulog, i-visualize mo na, isipin mo na anong gagawin mo pagkagising, sunod, ano yung mga appointment mo, ano ang pupuntahan mong meeting, ano ang iluluto mo, yun, you visualize all these things. Kasi once you wake up in the morning, mind you, papasok yan sa senses mo, papasok yan sa isipan mo, and you will really be following that. Yung iba naman, mahilig magsulat, magaling sa pagsusulat. Before they reach the bedroom, bago sila mahiga, sinusulat nila yan. Ito yung mga gagawin ko bukas. Ito yung tatawagan ko si ganito. Pupuntahan ko si ganito. Babayaran ko ang bill. I need to replenish yung stock sa tindahan. I need to send email. Nililista rin nila yon lahat. Okay? Dahil ang bawat segundo, ang bawat minuto ay napakahalagang oras. Kaya yung pagiging yung ugali natin na pagiging late at hindi considerate sa oras, walang respeto sa oras, ay isa sa malaking dahilan kung bakit malaking populasyon ng mga Pilipino ay nasa estado pa rin ng kahirapan. Yung parang, okay lang, bukas na. Okay lang, mamaya-maya na. Diba? At look at what's happening. Ang bagal ng pag-uusad ng ating bansa. Dahil sa hindi natin pinahalagahan ang bawat segundo, ang bawat oras, at bawat minuto na dumadaan araw-araw sa ating buhay. Pero siguro, knock on the wood, no? Kung makikita siguro natin kung hanggang kailan lang tayo mabubuhay, kung ipapakita lang siguro ng Panginoon kung hanggang kailan lang tayo mabubuhay sa mundong ibabaw na ito, siguro ko lahat tayo ay magsisipag. Siguro ko lahat tayo ay magiging mabilis ang kilos. Siguro ko walang tayong aaksayahin na oras. Kasi pag sinabing hanggang 85 years old ka lang, pag sinabing hanggang 75 years old ka lang, talagang you will be making sure that you are giving it all the best and you are living the life to the fullest. Wala kang sasayangin na oras simula paggising hanggang sa pagtulog kasi alam mo yung oras at limitado ka sa oras. Pero dahil nga ang sitwasyon natin ngayon, wala namang nagbibigay kung hanggang kailan lang tayo, 'di ba? Ang alam lang natin, there is 24 hours in a day. Tapos ikaw na yung bahala paano mo yun i-consume yung 24 hours na yon. At marami sa atin